Doc Camille. Ano ba? Yes! O, di ba terno-terno? Thank you. Saan tayo? May pag-uusapan kami, Doc sige. Joseph, nitong ano? si Doc Camille. Sige. Teenage Go. pregnancy. Oh, sige. Oo, Saan tara, tayo? dito tayo. Saan tayo? Dito Sasama tayo. ako dyan. Dito tayo, dito tayo. Ayan. Sasama. Di ba? Kami naman, Welcome kami to naman. Kikay's Sasama Corner. ako dyan sa mga Ayan. pregnancy. Okay, Kikay's Corner. Dito tayo. Gustong-gusto ko Okay. itong topic dahil napapanahon nito ha, mga Okay. kasangbahay. Go. Pag-uusapan natin, Doc Camille, ay ang teenage pregnancy. At ano nga ba ang epekto nito sa mga kabataan? Tumingin ka sa akin sa kabataan. Doc Camille, unang-unang tanong, ano nga ba ang epekto nito? Actually, pag sasabihin yung gano'n na the mere fact na teenage pregnancy, meron na kagad na negatibong perspective to. Dahil kasi lahat naman siguro ng teenage pregnancy hindi planado. Yes. Walang yung sasabihin mo, ay, pagdating ko ng 14, magbubuntis na ako. Imposible naman ganun yung perspective. Dahil unang-una, sa mga magulang, syempre hindi naman nila ina-expect yun eh. Pangalawa, wala naman sigurong magulang na gusto, anak, pagdating ng 13, magbuntis ka na. Or kaya magbo-boyfriend ka na. So, napakahirap dito na hindi lang yung difficulty dun sa magiging dalag, yung teenage pregnant na na individual, kung hindi para sa mga magulang din. Dahil kasi yung epekto nito na hindi siya planado. Pangalawa, yung possibility na ipapakasal ba to dahil kasi nagbuntis siya, or hindi magpapakasal, ano mangyayari, magiging single mom na to, or prepared ba yung magiging ina na pagdating ng pagkakataon na to, walang mga complications. Dahil kasi, di ba, Doc, alam mo yun, na may mga certain complications, lalo na medically, pag sinabing teenage pregnancy. Especially, doktora, di ba, yung mga ganyan. Like, sinasabi mo, na-mention mo yung mga bagay-bagay. Sometimes, yung partner o yung boyfriend na lure yung girlfriend, kailangan we have to do it for whatever reason, di ba? Kaya nagkakaroon minsan na eventually magkakaroon ng pregnancy na hindi naman alam ng yung unwanted. Totoo yun, Doc. At the same time, di ba, may mga pagkakataon kasi na kaya nagkakaroon ng defects or sabihin na natin low birth weight. Dahil kasi may mga pagkakataon, 4 months na hindi pa alam na magulang. Parang, di ba, pag nahahalata na lang na medyo kaya may mga simptomas na gano'n. busog lang ako. Ako nga na, pagbibintangan eh. So, ang tendency, walang prenatal na check-ups. Dahil kasi yung first try, alam naman natin, Doc, na tapos hindi nagkakaroon ng pagkakataon dahil kasi natatakot sa magulang. Pangalawa, hindi alam ang gagawin. Pangatlo, baka iniwanan na ni boyfriend. So, ang daming mga worries. Kung tutusin, meron tayong tinatawag na postpartum depression. Bago pa lang yun, nagkakaroon na ng anxiety that can lead to depression dahil kasi nga, hindi alam ang gagawin. I have a question, Kasi as a parent, di ba, how would you tell your child, 'di ba? Kasi this issue is of course sensitive and important. Yeah. 'Di ba? How young can you tell your child about this issue? Unang-una, pag usually, kasi sinasabi natin na mga ganyang edad na yung medyo pag malaking bulas talaga, ligawin eh. Kahit sabihin mo 11 or 12 years old, medyo talagang nandun na yung tinatawag natin mga secondary characteristics. So, as early as that, pwede mo naman sabihin na, anak, di ba, ang talagang goal ng isang anak, makatapos ng pag-aaral. Or kung magbo-boyfriend man, alam natin, responsibility ang Siguro, Siguro, Doc, na pag once biglang nagkaroon na ng menstrual period yung bata, importante yun na yung isa sa mga ibibigay mong advice sa anak mo. Dahil kasi syempre you have to be extra careful. Alam naman natin pag nagkaroon na ng menstrual period ng isang bata, nandun na yung possibility na pwedeng mangyari yan. Pangalawa, siguro hindi natin pwedeng sabihin na constantly na ay, malaki ka na anak. Alam mo na ang dapat mong gawin. Kasi mas lalong mo nga dapat tutukan dahil kasi hindi nga niya naman mangyayari. Education for that. Dahil kasi yun yung problema sa atin na pag akala natin, porke malaki na, kaya na lahat yung mga bagay-bagay. Mas lalong mahihirapan na isang bata kasi in conflict nga siya na merong isang masugid na manliligaw na yung gusto makipagrelasyon at may mangyari sa kanila. Tapos ito namang si magulang sasabihin, basta anak ha, okay lang makipagrelasyon. Di ba kung minsan nagkakaroon ng conflict tayo na hindi tayo nagiging at the same, yung sabihin natin consistent bilang isang magulang kasi nga
akala natin, pwede lang na ganun, hindi natin alam na it can open doors for yung mga ganyang nagiging curious hanggang sa may mangyari, tapos magugulat na lang tayo, ay, ayan na. Doc Mon. Camille, may gusto Ay, kong ka. katanungan, ano? Ay, sige, ako ba? Sige, sige. Ano to? Gusto ko lang matanong, I'm very curious about this. Itong teenage pregnancy na ito, mas laganap ba ito ngayong panahon compared noon? Yeah. Siguro mas napag-uusapan ngayon. Dahil kasi noon, hindi, kung meron mang ganyan, tinatago eh. Yeah. Unlike sa ibang bansa, lalo na sa Amerika, nung mga 1990s, masyadong laganap. Pero nakontrol nila to eh. Siguro because of yung information dissemination, at the same time talagang sinasabihan ng mga magulang, talagang may mga seminars na involved. So talagang nakontrol nila. Pero dito sa atin kasi, parang mas ngayon palang nagkakaroon ng awareness, lalo't mas nagiging open. Parang nagugulat ka na itong batang ito biglang, ay, ganun na nangyari. Tapos kung minsan magugulat ka na sa isang community, parang mas marami. Yung na puro ganito yung Parang nga nangyari sa ngayon, kanila. normal na eh. Kapag nakikita ko sa FB, yung mga kaibigan ko, nagugulat Social ako. media kasi ngayon, yes, diba? Very nagugulat ako yung iba engaged na, yung iba buntis na ako, kumakain lang. Teka muna, hindi ka na naman teenager eh. Oo, hindi naman Ito teenager. Oo, ito. Do you think malaking factor din yung, kasi ngayong panahon na to, mas independent yung mga kabataan, di ba? Parang hindi na sila masyadong nagde-depend sa kanilang mga magulang. Unlike before nga daw, di ba? Parang mas ngayon, sa tingin nila, kaya na Mas nilang, marunong. kaya na nilang lahat ng pagsubok, di ba? Kaya parang, tinatry nila, parang curious sila sa lahat na bagay. Kasi alam nila, parang, kaya nilang gawin, kaya nila yung lahat ng pagsubok dahil independent na nga sila eh. Yun kasi yung sinasabi nating parang wrong terminology for independence. Kasi pag sinasabi mo na binibigyan mo ng kalayaan ng isang bata, it doesn't follow na hindi mo siya i-guide. Ang independence na sinasabi dito is yung matuto, magkaroon ng responsibility. Yes. And having a relationship is a responsibility. More so, lalo na pag naging buntis, is a responsibility. It's a big responsibility. Na ano yan, pagkapanganak mo, ibibigay mo sa nanay mo, siya mag-aalaga. Di mas lalo naman mahirap yun. Tapos ngayon, sasabihin mo na kasi ang responsibility ng isang anak is makatapos mag-aral. Tapos, ang gagawin mo dahil gusto mo makatapos, papaalaga sa magulang. So ngayon, makahanap ka na naman ng bagong karelasyon dahil wala na yung dating relasyon, magbubuntis ka na naman ulit. So sana makita nila yung sense of responsibility bilang isang anak, bilang isang magulang. Dahil yun yung nakakalimutan ng mga ng mga anak eh, na akala nila porke na may magulang pa rin dyan. So it's not really independence. Kasi kung independent ka, kaya mong buhayin yung anak mo So, na yun sarili. nga, yes. Kaya mo na sabihin mo na kaya magtatrabaho ko, magsusumikap ako, gagawa ako ng paraan. Kaso, di ba, iniisip natin may magulang pa tayo na tutulong sa atin. So, hindi siya independence after all. Siguro nga, Dok, it all boils down again sa mga parents na dapat maging open sila sa mga anak nila. At para din maging open yung mga anak nila sa kanya, sa mga magulang, para nga makapag-usapan nila yung mga ganitong bagay-bagay. Kasi, di ba, the government can only do so much when it comes to information dissemination. At the end of the day, sa bahay pa rin magsisimula Family. ang guidance. Totoo yun. Maraming salamat. Importante talaga yan. Dahil kasi pag nakakalimutan natin yung good parenting and being a responsible parent, kasi there's a big difference. A good parent, sabihin mo, ay, mabait yung nanay ko. Pero are you a responsible parent? So kung hindi ka responsabling magulang, kahit na mabait ka, it will really parang sabihin natin, makikita mo yung possibility na pwedeng ang anak natin mapariwara pa rin dahil kasi nakakalimutan nila yun. Yung mga bagay-bagay nila. Yan, maraming salamat po sa inyo, Dr. Dami kong natutunan. Oo, grabe. Parang teenager Every time ulit tayo. nandito si Dr. Camille, marami tayong natututunan. Tsaka pak na pak ang kanyang necklace. Yaya Mani. Yaya Mani. Yaya mali. Madam. Madam na Kayo madam. ha, parehas kayo.